takot ang isa sa pinakamabisang sandata para kontrolin ang isang tao o isang bansa. Makinig kang mabuti dahil napaka-importante at napakadelikado rin ng ibabahagi ko ngayon sa iyo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang takot, kung paano ito ginagamit para kontrolin ka at kung paano mo ito kokontrolin upang hindi ikaw ang maging biktima. Ang takot ay isang emosyon na napakamakapangyarihan. Kapag nalaman mo kung paano ito gamitin ng tama, magagawa mong pasunurin ang sino man sa gusto mong mangyari. Kailangan mong maunawaan na ang takot ay nakakabit sa salitang survival or self-preservation. Natatakot ang isang tao dahil nayayanig ang seguridad ng kanyang sariling kaligtasan. Ang survival o self-preservation ay tumutukoy naman sa buhay. Lahat ng iyong kinatatakutan ay nakatali sa iyong buhay. Kesyo ari-arian mo man yan, pangalan mo o pamilya. When we have something to lose, we are afraid of losing it. Kapag alam nating may mawawala sa atin, doon lang tayo natatakot na mawala ito. And the more we have to lose, the more we fear losing it. Hindi ka natatakot na mawala ang mahal mo sa buhay. Natatakot ka sa sakit na idudulot nito. Natatakot ka sa lungkot na mararanasan mo kapag nawala na siya. Kung kulang ka sa awareness, mataas ang posibilidad na isa ka sa mga taong madaling kontrolin gamit ang takot. May iba't ibang paraan para kontrolin ang isang tao. Pwede mo siyang pagsinungalingan, pwede mo siyang utuin, lokohin, at pwede mo siyang manipulahin. Ngunit kung kaya mo silang impluwensyahan ng takot para silang mga tupa na susunod sa gusto mo, ipalaganap mo lang na may puting ban na nangunguha ng tao, mamumuhay na sila sa takot at hindi na mapakali sa tuwing lalabas. Buong bansa ay takot na takot. That's the power of fear infliction. Ginagamit ito ng tao para manipulahin at kontrolin ka. Gaya ng mga scammer para nakawan ka ng pera, ng mga bully para tapakan ka, at ng masasamang tao para gawin kang mahina. At sa oras na maimpluwensyahan ka ng takot, diyan ka natalo. This is the law of nature. Ang isang lobo, kahit gaano yan kabangis sa gubat, hindi niyan kayang maglakad ng payapa. Palagi yang alisto at alerto sa paligid niya dahil anumang oras pwede siyang maging hapunan ng isang tigre o mabangis na oso. Ang punto rito, ang mabangis na lobong iyon ay namumuhay pa rin sa takot dahil hindi naman siya isang apex predator. Wala siya sa taas ng food chain, hindi gaya ng leon at tigre. Ang dalawang yan, nakakapaglakad yan kahit saan. Walang lugar na mapanganib sa kanila. Kung nasaan sila, naroon din ang panganib dahil sila ang panganib. At pagdating sa Animal Kingdom, itong dalawang ito ang namumuhay sa totoong kapayapaan sapagkat malaya sila at hindi namumuhay sa takot dahil sila mismo ang kinatatakutan. May natutunan ka ba sa anolohiyang ito? Sa mundo ng mga tao, ang takot ay isang ilusyon lang na ginagamit ng mga may alam upang pasunurin ang mahihina. Madalas, ginagamit nila ito upang patahimikin ang isang tao sa pagsasalita, upang alisan ang kakayahang maglahad ng katotohanan. Gaya natin, kung tayo'y matatakot na maglahad ng mga katotohanan dito sa internet, wala sana ngayong lakanleyo.
Nakikita mo ba ang punto? Hindi mo maaaring alisin ang takot sa sarili mo. Fear is something we cannot remove. We can only embrace it. Kapag hindi mo kayang yakapin ang takot mo, palagi mo itong katatakutan. Pero kahit ito'y ilusyon lang, isa pa rin itong mahalagang bagay para sa survival. Ngunit sa aking paniniwala, iyan ay applicable lang sa mundo ng mga hayop. The weak ones become the prey. Kapag naglabanan ng isang lalaking kambing at isang lalaking leon, sino sa tingin mo ang mananalo sa kanila? Malamang ang leon dahil ang kambing ay walang kakayahang labanan ng isang leon. Magkaiba silang species ng hayop. Natural lang para sa isang kambing nakatakutan ang leon. The goat becomes the prey and the lion will always be the predator. Ganyan ang nature nila. Ngunit ibahin mo sa mga tao. Wala nang ibang superior species ang tao. Iisa lang tayo. Kaya't bakit ka matatakot sa kanya? Hindi naman siya leon at hindi ka naman kambing. Parehas lang kayong tao. Ang kaya niyang gawin ay capable ka ring gawin. Wala kang dapat katakutan dahil walang espesyal sa kanya. Dito papasok ang ilusyon ng takot. Ginagawa mong prey ang sarili mo at inilalagay mo siya sa pagiging predator. Karamihan ng tao o lalaki ganito mag-isip. They don't think like the hunter. Ilusyon ng takot agad ang kumokontrol sa kanila. They live in fear because they think like a prey. Marami na kasing naaadik sa pagiging biktima. Playing the victim becomes an addiction para sa maraming tao. This is pathetic, lalo na sa mga kalalakihan. Kapag ang isang lalaki ay mahilig gumastang biktima, kambing yan. Maarte pa sa maarte. Huwag mong tutularan ng ganyan. Lalo't lalaki ka. Don't think like a prey. Kahihiyan yan sa lahi mo. Kahihiyan yan sa dugo ng mga magigiting mong ninuno na nananalaytay sa ugat mo. Mga ninuno mong matatapang na nakipagsagupaan sa digmaan noon. Huwag mo namang dungisan ang lahi nyo. Noong bata pa ako, matatakotin ako. Natatakot akong maglakad sa madidilim na daan dahil baka may mabangis na aso o kaya naman ay delikadong tao. Bilang bata, natatakot ako dahil kapag nagkataon, hindi ko kayang depensahan ang sarili ko laban sa kanila. Isa akong kambing, harmless at mahina. Namuhay ako sa takot hanggang sa magising ako sa katotohanan. Katotohanan na pare-pareho lang tayong tao. Ang kaya mong gawin, kaya ko ring gawin at masigitan pa. Kung kaya mo kong pagbantaan, kaya ko rin yan gawin sa buhay mo. Kung kaya mo akong saktan, kaya ko rin yan gawin sa'yo. Bakit kailangan ako ang maging biktima? Bakit hindi ikaw? Bakit kailangan ako ang matakot sa'yo? Bakit hindi ikaw? This is the kind of mentality that you need to embrace. Kung paano ko niyakap at tinanggap ang takot ay simple lang. Kung ano ang kinatatakutan mo, gawin mong ganon ang sarili mo. Natatakot ako sa mga taong tingin ko ay delikado. Natatakot ako sa kung anong kaya at pwede nilang gawin sa akin. Kaya naman, lahat ng posible nilang gawin sa akin, inaral ko. Ngayon, patas na ang laban. I have become the very thing I once feared. Ang dati kong kinatatakutan, ako na yun ngayon. Ganyan mo yayakapin ang takot dahil tandaan mo, ang takot ng tao ay para lang sa Diyos. Kung nais mong dugtungan ko ang topic na ito,
Drop your comment below kung gusto mo pa ng part 2. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa hanggang sa muli nating pagkikita.